nagamit ko po kasi yung pera, yung sales namin. Sinugal ko po sa online. Naku po. So ang ginawa ng amo, ipinalit yung motor mo at saka cellphone bilang collateral. Opo. Marami po kasi akong pangangailangan. Sabi ko, baka manalo naman ako. Naku po! Nag-cash in po ako ng 4,000. Natalo po po may 5K. Kinash in ko po ulit. Talo po ulit. Nagsabi yung manager ko na hold up daw siya. Pinapunta sa pulis. Ngayon, dahil nga sa nangyari, kumbaga parang gusto ko siya maturuan ng leksyon sana. Yun lang naman yung purpose, sir. Sabi ko nga, dapat ikukulong eh. Imbestigahan ko po siya, sir. Nakita ko kasi sa CCTV, meron siyang helmet. Upon verification, sir, nakita namin doon sa helmet niya nandun yung cellphone, pati yung pouch money. Pag-isipan mo na mabuti, ano yung mga sasabihin mo kay boss mo dati para ikaw yung patawad niya. Ma'am Christina, uusap daw kayo. Sige po. So ma'am, pakikwento paano po ang naging proseso ng settlement at kumusta po ang naging ending po ng kanilang pirmahan? Ayon po kay Charmaine, binalik naman po kay Ma'am Gemma yung motor. So yun po yung naging kasunduan nila nung pumunta sila rito. Dumating po yung 3 babae, tapos kasama po yung 2 pulis para nga po mamagitan sa kanilang naging reklamo. Naging maganda naman po yung usapan nila dito nung time na pumunta sila. So ngayon ma'am, isa sa mga naging request din niya dito, mabalik daw yung cellphone. Ano naman ang naging napag-usapan nila regarding sa cellphone? Ay, about sa cellphone po ma'am, base sa police, hindi po inallowed ng police na i-blatter din namin yung cellphone kasi hindi naman daw po yun kasama sa reklamo. Base po sa usapan nila ng babae, maibabalik po yung cellphone pag nabayaran na po ni Ma'am Gemma ng kabuuan. At ano naman ang sagot ni Gemma doon? Pumayag na siya? Pumayag naman po siya. Siya rin po ang nagsabi na na kung mababayaran ko ba ng buo, maibabalik nyo sa akin yung cellphone. Sumagot naman po ng oo si Charmaine. Meron bang record dito sa barangay itong si Miss Gemma or nag-report din ba siya? Nag-report po yan dito. Ang sabi niya sa unang na-hold up daw po siya. Pangalawa na po ito yung pagbalik nila, tungkol lang sa pagbalik ng motor. So ito nga yung lumalabas ma'am na una niyang sinabi, pati sa mga pulis, na hold up siya and at the end, umamin siya na ginamit niya yung pera na pang sugal. Yung pera na dispalko. Ayun nga po. So ibig sabihin, hindi po siya na-hold up ma'am. So far sir, since po nung lumapit sa programa si Ma'am Gemma, ano po ang huling na pag-usapan nila ni Ma'am Christina na inyo pong CEO? Yun po, kung ano po yung hinihiling ni Miss Gemma na ibalik yung motor. So agad-agad po, pagkatapos nung programa, ay ibinalik po ni Ma'am Tina yung motor kay Gemma. How about yung sa cellphone sir? Ano pong napag-usapan nila about sa cellphone? Yung cellphone, ang pagkakalam ko po, ay hindi pa ibinabalik kasi utang po kasi yon kay Ma'am Tina. So, pero parang pag nabayaran ni Gemma yung parang kulang doon sa utang. So, ang usapan nila, ibabalik ibibigay yung cellphone kay Gemma. Na yun naman ay kanilang napagkasunduan at pinirmahan po sa barangay. Opo, eksakto po. Napagkasunduan nila sa barangay na dahil nga yun ay lumalabas na utang ni Gemma kay Ma'am Tina yung cellphone. So, kailangan niya bayaran yung balance bago makuha yung cellphone. And again, sir, isa sa mga nakikita natin dito is malaking, kumbaga, budol itong ginawa rin ni Ma'am Gemma in a way dahil ginamit niya yung pera para makapantaya siya sa sugal. But as the HR, sir, na-monitor nyo ba na may mga ganito pala itong aktibidades? Biglaan po kasi yung nangyari, no? Dahil wala naman history na ginagawa niya yung dati. So kaya nagulat na lang kami na ganun pala yung ginawa niya. Gano'n na ba katagal sa inyo po na nagtrabaho itong si Miss Gemma, sir? Actually, matagal-tagal na rin. Kaso lang, nagtrabaho dati, tapos nag-resign, tapos bumalik. So itong ganitong ginawa niya, sir, na kumuha siya ng pondo sa opisina at pinangsugal, ngayon lang po nangyari sa 3 taon po niya sa inyo. Opo, ngayon lang nangyari. Kasi nga actually, si Gemma, trusted person supposed to be siya ni Ma'am Tina. Kasi nga siya sa matagal na employee. Pero yun nga po, nagulat na lang kami na ginawa niya yon dahil sa kanyang bisyo sa pagsusugal. Sa ngayon po, naka-preventive suspension dahil tinitingnan pa namin kung
mayroon pang mga posible na ginawa niyang kalukuhan na hindi lilitaw agad-agad. Actually, inimbitahan namin siya na pumunta sa office para magpaliwanag, pero yung imbitasyon po namin sa kanya ay hindi po siya tumugon. Ang isa po sa natutunan namin, siguro gagawin naming adjustments, no? Mag-a-adjust kami doon sa yung dami ng pera na supposed to be na naiiwan doon sa branch. So, limitahan kung magkano lang yung supposed to be nandoon sa branch na pera. Siguro ito yung malaking bagay na nagagawa ng sugal, no, sir? Sakto po. Kasi nasilaw siya sa pera. Oh, sakto po. Kasi nagawa niya yon dahil sa pagsusugal. Kaya siguro isa pa din yon na adjustments na inano ni Ma'am Tina na sinasabi niya na gagawin namin ay yung constant communication doon sa tao. Baka nalululong na hindi niya nalalaman. So kaya yon din po yung adjustments din na nagagawin. Sana po mag-isip-isip si Miss Gemma. Hindi pa naman huli yung lahat. O meron pa naman pagkakataon na magbago at ayusin yung kanyang pagtatrabaho na pag pinagkatiwalaan dapat wag sirain, no, kasi mahirap kasi sirain yung tiwala, baka wala nang magtiwala ulit sa susunod. Balita ko naibalik na daw po yung motor ninyo, ma'am. Opo, ma'am. Bali po nung araw po na yon na pumunta ako sa inyo po, kay Sir Rafi. Bali, nung gabi po na yon, nag-chat po sa akin si Ma'am Charmin po, yung sales manager namin. Nasabi niya kung gusto ko na daw kunin yung motor, kunin ko na daw. Tapos, bali, 12 midnight po, na nakuha ko naman po. So sa cellphone, ano naman po ang napag-usapan ninyo, ma'am? Sabi po ni ma'am po, mababawi ko naman daw po, basta mabayaran lang, fully paid ko lang po. Dahil ito bang cellphone ito, utang from madam? Utang po. So since utang, kinuha niya muna, and then pag fully paid, mabibigay niya. Opo. Okay ka naman sa ganung setup, ma'am? Opo. Ano ba ang nagtulak sa'yo, ma'am, na kahit alam mong ikaw yung may kasalanan nagpatulfo ka pa rin? Na din po ako, wala kasi akong mapaghanap buhayan. Tapos, hindi ko na po makausap si ma'am kasi alam kong galit na galit siya sa akin, sa ginawa ko, nabigla din siya. Kaya binlock niya na din ako. Tapos po sa 2 araw po na yun, dito lang po ako sa bahay, wala akong magawa. Wala din, nasa kanila din yung motor ko. Kaya pumunta po ako kay Sir Rafi para maghingi ng tulong para sana mabayaran yung hinihingi ni ma'am na collateral tsaka yung nadami na ko. Kaya tapos yun po, humiling po ako na bigyan ako ng second chance, hindi ko naman na yun uulitin. Kaya yun po, pumunta po kay Sir Rafi. Naging successful naman po kasi nung nakausap ko na po si ma'am, nakausap din ni Sir Rafi, nung pagkagabi po na yun po, naibalik naman kaagad. Okay, pero syempre, again ma'am, no, sabi nga ni Sir Rafi, malaking pagkakamali dito yung naisipan mong magsugal. Dati ka na ba ma'am na nagbibingo plus, scatter na ganyan, or naisipan mo lang that time? Bali po nung naglalaro-laro pa ako pero maliliit lang po, 50 cents, piso, 2. Tapos po kasi nung na po na yun, alas 6 po, alas 6, 2 oras ko lang po nilaro yun kasi nung una may 4,000 kasi nilaro ko siya, natalo po. Parang kinabahan na ako kung ano yung gagawin ko. Bakit ba naisip mong magtaya or kunin dun sa pera ng nila madam? Yun nga po, parang ini-expect ko lang po na baka manalo. Kung manalo ka, pwede mong ibalik yung 4K tapos yung tubo parang sa'yo, ganun ma'am. Kailangan ko po kasi ma'am, kaya yun yung naisip ko. Ano ba itong pangangailangan mo na dumating ka sa ganung point? Kasi maputulan na ng kuryente dun sa bahay, 3,000 yung nila. Pero naman ako sa sales manager na kung pwede makasi ako kaso wala pang reply. Pero ang sabi niya din naman, inantay niya lang din ako na dumating doon sa office. Pag nag-remit ako, ibibigay niya rin yung yung cash. Paano ba ang tayaan mo una doon na? Ma'am? 20 kada spin. 20 kada spin. So nakailang spin ka? Hanggang sa naubos po, yung 4,000. 4,000. Ang alam ko, kumuha ka pa ulit Magkano? Yan nga po. Kasi 4K, tapos yung talo ka ng 4K, magkano pa? 5K po. 5K. So nakailang spin ka doon sa 50 per spin, opo. Nung nakikita mong natatalo ka na ma'am, anong tumatakbo sa isip mo nun? Ayun na nga po, kinakabahan na nga ako kung ano yung gagawin kong step. Pero given na nga ma'am, na mapuputulan na kayo,
and all. Bakit pwede ka namang mag-advance na sahod, ganyan, or umutang na lang? Bakit naisip mo pa? Yan nga po, ma'am eh. Hindi ko rin alam kung bakit pumasok yun sa isip ko na gano'n, magsinungaling ako eh. Pero nabalitaan namin, ma'am, na yun nga, matagal-tagal ka na rin dito. Previously, wala ka naman daw record. So, is this the first time? Kasi baka mamaya, makita pa namin or ng opisina nila, Ma'am Cristina, na previously, meron ka palang mga nagawang iba aside from dito. Sure ka ba, ma'am, na ito ang unang pagkakataon na nagamit mo yung pera ng company para maisugal? Opo, ma'am. Ito lang po talaga. May gusto kong iwang mensahe, ma'am, kay Ma'am Cristina. Ma'am, maraming salamat po sa pagbalik po ninyo ng motor sa akin. Ayun po, naghihingi po ako ng second chance na baguhin po yung ginawa kong to at nangako naman po ako sa karamihan, lalong-lalo sa sarili ko na hindi ko na po ito ulitin ulit. Sa ngayon po, ma'am, ang focus po muna ako sa lalamove po para mabayaran ko sila ni ma'am. Tapos wala naman pong imposible kasi mabait naman si ma'am. Wala naman imposible kung ano yung gusto niya, kung pabalikan niya ako or hindi, okay lang naman po. Kung basta ako po, yung hinihiling ko lang sa kanya is, yun nga po, patawarin ako sa nagawa ko. Bali, yun nga po, sabi ng mga kapatid ko, ibenta ko daw yung motor ko, umuwi daw po ako. Sabi ko, hindi, kailangan kong harapin to ng ako. Kasi ayoko, binigyan ko na kayo ng perwisyo, pamilya natin. So ayoko nang pagproblemahin kayo pati sa financial. Gusto ko ako maghanap buhay kasi ginawa ko tong kasalanan na to. Ako yung hanap ng paraan sa sarili ko kung paano ko ma-solusyonan yung problema na pinasok ko. So ngayon, ma'am, magkano pa po ang dapat ninyong bayaran kay ma'am? Sa 11,000 plus po, pati yung sa cellphone. Yung cellphone na yon binili ni ma'am? Or Binili ko po. kay ma'am? Pinahiram lang ako ni ma'am ng pera, tapos ako po yung bumili. Okay. So talagang utang yung pera. So ang magkano ang nautang mo kay ma'am para mabili mo yung cellphone? 15 po. 15,000. Sir Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po. Nakuha ko na po yung motor. Maraming salamat po sa programa ninyo po. Na-actionan po kaagad yung paglapit ko po sa inyo. Naibalik po kaagad ni ma'am yung motor sa akin. Ayun po. Maraming salamat po ulit, Idol Sir. Po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng